Isang estranghero ang naka-one-night stand ni Nadine. Kinabukasan nang malaman niyang janitor pala ito sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Todo iwas ang ginagawa niya, ngunit pilit pa rin silang pinaglalapit ng tadhana. Hanggang sa magbunga ang isang gabing iyon. At dahil sa kahihiyan, ay napilitan siyang mag-resign sa trabaho upang lumayo at buhayin ang kambal na dinadala niya. Ngunit sa muli nilang pagkikita, ay nalaman niyang hindi pala talaga ito janitor. Dahil ito pala ang may-ari ng kumpanya na pinagtrabahuhan niya. Paano nga ba niya muling haharapin ang bilyonaryong si Teron na tinakasan niya at pinagtaguan ng anak? Inom lang na din! Uminom lang tayo at mag-enjoy! Sa wakas ay mapopromote ka na! Masayang sigaw ni Shane. Si Shane ay supportive best friend niya matagal na. Kasama niya ito sa trabaho at ang friendship nila ay masasabi niyang matatag noon pa man. Kasalukuyan silang nasa club dahil naya siya nitong mag-celebrate. Nakahanda na kasi ang promotion ni Nadine na talaga namang pinagsumikapan niya at matagal na inasam. Salamat Shane! The best ka talagang kaibigan! Natutuwang wika niya bago ininom ang alak na inabot nito. Isang shot na lang ako ha? Napahawak pa siya sa ulo niya dahil ramdam na niya ang hilo. Kasi naman tinatamaan na ako ng alak. Baka hindi na ako makauwi nito. Natatawang sabi pa niya. Girl, nandito tayo para mag-enjoy. Don't worry, kapag lasing na tayong dalawa, di matulog tayo dito. Natatawang sabi pa nito. Wala namang pasok bukas Walang problema kahit malasing pa tayo. Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi naman niya maaaring sirain ang moment na ito. Kaya bahala na. Bahala na kung malasing man siya. Basta sa Monday, promoted na siya. Let's dance na din! Bigla na lamang siyang hinila ni Shane, kaya mas lalo niyang naramdaman ang hilo. Masasabi niyang umepekto na talaga ang alak. Lasing na si Nadine. Bumangga siya sa isang estranghero dahil sa sobrang pagkahilo. Iniwan na kasi niya si Shane sa dance floor dahil ayaw niyang masuka pa doon. Lasing ka na. Uwi ka ng estranghero habang nakaalalay sa kanya. Napasulyap siya rito bago natawa. Napakatigas kasi ng ulo ni Shane. Sabi na nga ba't hindi na ako makakauwi ng matino nito? Gusto mo bang ihatid na kita? Alok nito. Talaga, napakabait mo naman pala. Ngunit pinaningkitan niya ito ng tingin habang nakatitig sa lalaki. May balak kang masama, no? Natawa ito. Gusto mo ba? Imbis na sumagot ay nagtanong din ito. Dahil lasing na ako and I don't have a choice. Sige, iuwi mo na ako. Pero bago ako umalis, magpapaalam muna ako sa Nawala sa paningin niya si Shane. Wala na ito sa dance floor, kaya natigilan siya sa pagsasalita. Wala na pala si Shane. Do you want me to call your friend to make sure na safe kang makauwi? Alok pa nito. Busy na sa boylet ang gaga na yun? Sige, uwi na ako Nauna na siya sa lalaki, kahit papagyawang-gewang na si Nadine. I don't trust you, kasi naman hindi kita kilala. I'm not a bad person, and besides, I know you, Nadine. Natigilan siya bago sinuri ang lalaki. Sino ka ba? Takang tanong niya. Teron. Pakilala nito. Janitor ako sa kumpanya na pinapasukan mo. Ngayon ay luminaw na kay Nadine. Kaya naman pala familiar ito. Hindi lang niya napansin. Dahil baka dala lang ng kalasingan. Now you know me. Isang kumpanya lang naman ang pinapasukan natin. Stranger pa rin ba ako? Natawa pa ito. By the way, congrats. Buti ka pa na-promote na agad samantalang ako nagtitiis sa pagiging janitor. Pagkakitong natawa. Sira ka ba? Syempre, janitor ka. Gusto mo CEO ka, ganun? Hayaan mo kapag promoted na ako sa Monday. May free lunch ka sa akin. Natawa na lamang si Teron bago siya inalalayan palabas ng club. Masakit ang ulo ni Nadine nang magising siya. Napahawak siya sa kanyang ulo bago nagmulat ng mata. Tumambad sa kanya ang lalaking katabi niya sa kama. Nanlaki ang kanyang mata bago napasigaw. Sino ka? Buisit! Buisit! Sino ka? Sigaw niya habang hinahampas ang lalaking katabi niya. Walang maalala si Nadine sa nangyari kagabi at kung paano siya napunta sa sitwasyon na ito.
Naramdaman niya ang sakit at hapdi ng masela niyang parte. Kumikirot ang pechay niya, kaya naman napadaing si Nadine. Bakit ba sumisigaw ka, Nadine? Nag-inat ang lalaki. Kilala siya nito? Paano siya nito nakilala? Sino ka? Paano mo ko? Pinutol siya nito. Sinabi ko na kagabi na janitor ako sa kumpanya na pinapasukan mo. At ang pangalan ko ay Teron. Ayos na ba? Napaka-uway mo naman eh. Kagabi lang kung halikan mo ko, kala mo uhaw na uhaw ka. Walang humpay. Ngayon halos isuka mo na ako. Napailing pa ito. Paano mo nasasabi sa harapan ko yan nang hindi man lang nahihiya? Halos manginig na sa galit si Nadine. Ngunit kasalanan din naman niya, kaya hindi pa rin siya dapat magalit ng sobra. Hindi ka man lang ba nagdalawang isip? Pinatulan mo rin ako eh. Lasing ako. Pinagbigyan lang kita sa gusto mo. Ikaw nang pinaligaya. Ikaw pang may ganang mang-away. At saka, sino bang nag-aya eh? Ikaw kaya ang nag-aya kagabi. Imbes na dapat ihahatid na kita sa kotse pa lang, pinapak mo na ako. Lalaki ako. Malamang papatulan ko talaga. One night stand lang naman to ah. Oo, one night stand kung one night stand. Kaya lang, ito ang nakauna sa kanya. Ito ang unang nakadilig sa pechay niyang patuyot na. Fine! Napairap si Nadine. Teron, one night stand lang to ah. At walang makakaalam nito. Naiintindihan mo? Kalimutan mo na to ngayon pa lang. Dahil wala akong pake kahit na iisang kumpanya lang tayo. Wala din naman akong pake. Walang emosyong sagot ni Teron. Dalhin mo na tong minantsahan mo ng dugo mo. Dahil wala akong balak na labhan yan. Inis nitong utos na itinuro ang cover ng kama na may bahid ng dugo niya. Akala mo kung sino? Inis na sabi niya bago kinuha ang cover ng kama. Isinilid niya ito sa bag niya bago nag-ayos na. Wala siyang balak na magtagal sa apartment ni Teron. Walang dapat makaalam na naisuko na niya ang sarili niya sa janitor na si Teron. Lutang ang isip ni Nadine na makauwi siya sa apartment niya. Since sariling bahay na siya, malayo sa kanyang pamilya, ay may sarili na siyang apartment. Pinapadalhan din naman ni Nadine ang pamilya niya bilang tulong sa nag-aaral pa niyang dalawang kapatid. Masaya siya naging independent siya. Pabagsak na naupo sa sofa si Nadine. Ilang sandali pa ay tumatawag na si Shane. Sinagot naman niya ang tawag. Nasaan ka? Gaga ka? Parehas tayong nalasing kagabi at nawala sa Udildo. Girl, nakauwi ka ba ng maayos? Sorry, nawala ako ah. May boylet kasi akong nasamahan. Nakauwi ako kagabi, don't worry. Palusot niya. Usap na lang tayo mamaya. Paalam pa niya bago binaba ang tawag. Buti na lang talaga at walang pasok. Kaya maipapahinga pa niya ang pechay niyang mahapdi at makirot. Normal pa rin naman ang araw na ito para kay Nadine. Hindi naman niya kailangan na ipangalandakang nakuha na siya ng janitor na si Teron, na talagang sa parehas na kumpanya pa niya nagtatrabaho. Tila yata napakaliit ng mundo para sa kanilang dalawa. Good morning, ma'am. Good morning po, Manong Erning. Balik na bati niya sa guard. Si Mang Erning ay matagal na sa kumpanya. Close na rin niya ito dahil hindi naman namimili si Nadine ang pakikisamahan niya. Wala siyang kaaway sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho niya sa kumpanya. Sister! Sigaw ni Shane nang makita siya. Napabuntong hininga siya dahil napepredict na niya ang mga itatanong nito. Maayos nga akong nakauwi kagabi, Shane. Pwede bang wag na natin pag-usapan ang nangyari kagabi? Pakiusap niya. Ayaw na kasi niyang maalala pa ang kahihiyang nagawa niya dala ng kalasingan. Bakit naman? Sister, may iba pa bang nangyari na hindi ko alam? Don't tell me may inililihim ka sa akin. Tinaasan pa siya nito ng kilay. Shane, ano namang ililihim ko eh? Lahat naman alam mo. Pati nga kung ilang pirasong buhok ko sa pechay, alam mo, di ba? Best friend na kita since elementary. Pagdududahan mo pa ba ako? Mukhang kumagat naman ang naging pambobola niya sa kaibigang si Shane. Di sorry na. So, kamusta naman? Nakauwi ka ng maayos? Hindi ba nagalit si tita dahil inaya kitang mag-inom? Naku, ayoko na tuloy pumasyal sa inyo. Baka masermonan ako ni tita. Hindi naman nagalit si mama, don't worry. Alam naman niya na nag-celebrate tayo dahil sa promotion ko. Paliwanag niya, kahit na ang totoo, ay hindi naman talaga siya nakauwi kagabi.
Umaga na siyang nakauwi habang sumasakit ang pechay niyang nadiligan na ni Teron. Luminga-linga siya nang maalala si Teron. Shane, seryoso niyang tinitigan ng kaibigan. May janitor ba dito na ang pangalan ay Teron? Tanong niya. Napakunot ang noo ni Shane. Si Teron ba? Oo, pero bago pa lang siya, mga ilang araw pa lang. Bakit mo nga pala naitanong? Tsaka, kilala mo ba si Teron? Ang alam ko, sobrang busy mo kaya sa trabaho. Naiiling na sabi pa ni Shane. Totoo nga na janitor ito dito sa kumpanya. Gustong maiyak ni Nadine dahil sa kahihiyang ginawa niya na alam niyang hindi na mababawi pa. Hindi naman sa minamalit niya si Teron, pero kasi iisang kumpanya lang talaga ang ginagalawan nila. At imbis na sa boyfriend o sa magiging asawa niya maisuko ang sarili, ay sa lalaking hindi naman niya karelasyon. Big deal sa kanya na naisuko niya ang pagkababae niya sa estranghero dahil matagal niya itong iningatan. Wala sanang epekto sa kanya kung si Teron ay kasintahan niya at kilala na niya ng lubusan. May problema ba? Napatulala ka dyan. Huwag mong sabihing crush mo si Teron. Naku, pang ilang babae ka nang interesado sa kanya. Kasi naman, napakagwapo na din. Kahit na janitor si Teron, maaari siyang may hantulad sa isang modelo dahil pati katawan niya nakakatakam. Kinikilig si Shane. Napasimangot si Nadine. Paano na lang kaya kapag sinabi niya na ang pinagpapantasyahan ng mga babae niyang katrabaho ay ang lalaking naka-one night stand niya? Ayaw sana ni Nadine lumabas dahil iniingatan niyang huwag magtagpo ang landas nila ni Teron. Ngunit makulit ang kaibigan niyang si Shane. Hinila-hila siya nito palabas upang kumain. Hindi pa man din sila nakakalabas, ay nasalubong na nila si Teron. May dala itong mop, habang si Bangot na para bang labag sa loob ang ginagawa nito. Tinitigan niya ito nang magtama ang paningin nila. Huminto sila parehas. Walang may naisumuko kaya ilang segundo silang nakatitig sa isa't isa. Kilala ba kita? Maang-maanga ni Nadine upang hindi makahalata ang kaibigan niyang si Shane. Napangisi naman si Teron bago nagsalita. Hindi ba? Nanlaki ang mata niya bago masamang tinitigan si Teron. I don't think so. Marami kasi akong kamukha kaya baka lang napagkamalan mo ko. Pagmamatigas niya. Oo nga naman Teron. Sumabat naman si Shane. Itong BFF ko minsan talaga wala itong pakasana sa paligid niya. Madalas sa trabaho ang focus niya. Kaya malabong nakilala o nakita mo na si Nadine. Si Shane ang nagpaliwanag. Talaga lang ha? Ayaw patinag ni Teron. Well, sabi mo Natawa pa ito. Nice to meet you pala, Nadine. Lagi akong bumabati sa'yo, Teron. Bakit ako hindi mo tanda? First day mo ako ang kumausap sa'yo. Shane nga pala. Pakilala pa ng kaibigan niya na sinusubukang kuhanin ng atensyon ni Teron. Yeah, salamat nga pala sa sandwich. Napairap si Nadine. Ikaw din, Nadine. Bumaling ito sa kanya. Salamat sa isda na malinamnam. Wika pa nito bago nilampasan na sila. Hindi makapaniwala si Nadine na magagawa nitong magpasaring sa kanya. Sobrang kapal ng mukha nito. Binigyan mo ng isda si Teron? Ikaw Kaya pala tinatanong mo siya. Sabi na nga ba't may lihim ka ring pagtingin sa pinagpapantasyahan namin Napailing na lamang si Nadine. Sumasakit lalo ang ulo niya dahil sa kapilyuhan ni Teron. Sinabihan niya na itong walang dapat makakaalam na may nangyari sa kanila. Dapat ay umakto ito na hindi siya kilala. Pero mukhang sinusubukan talaga nito ang pasensya niya. I'm done. Inis na binagsak ni Teron ang dala niyang mop. Nakamasidla ang kapatid niyang si Kiko. Si Kiko ang pansamantalang nag-handle ng kumpanya, habang siya ay nagsisimula sa pinakamababang posisyon bago pumalit sa kapatid at mag-handle ng kumpanya. Nalinis mo pati banyo? Teron, hindi ka makakalusot. Maraming CCTV dito. At tandaan mo, iilan lang makakaalam na ikaw ang susunod na magiging boss sa kumpanyang ito. Kaya umayos ka sa asta mo. Walang alam ang karamihan kung sino. Pati pakikitungo mo dapat maayos. Sermo ni Kiko. Buisit. Bulong niya.
Hanggang kailan ba ako parurusahan ni Dad, ha? In the end, ako pa rin naman na mag-handle nito, so bakit kailangan pang pahirapan ako? Naboboring na ako dito. Tingin mo ako hindi? Dapat nasa abroad na ako, Teron. Napahilot sa sentido si Kiko. May pamilya akong naiwan doon. Itatak mo sa isipan mo yan. Gusto ko na rin naman na magdesisyon na si Dad. Pero hanggat hindi ka umaayos, walang mangyayari. Or worst, baka manatili ka na lang na janitor. Natawa pa si Kiko. Inirapan niya ang kapatid. Nga pala, sikat na sikat sa mga employee ah. Umayos ka. Bili ni Dad na wala kang papatulan na babae dito. Focus ka sa pag-promote sa'yo. Payo pa nito. Unfair, right? Si Nadine promoted na, while me. Napangisi siya. Ito, janitor pa rin. Deserving si Nadine, wag mong pag-initan. Why would I waste my time on that girl? She's nothing compared to me. Naiinis lang ako dahil napaka-bossy kung umasta. Janitor ka, mas mataas siya, kaya wala kang magagawa. Natatawang sabi lang ni Kiko. Inirapan na lamang niya si Kiko bago lumabas ng opisina nito. Hindi ka pa uuwi, sister? Overtime ka na naman? Diyos me naman, promoted ka na, uy. Ipahinga ang sarili na din. Nginitian lang niya ang kaibigan. Tapusin ko lang to para bukas, hindi na ako magmamadali. Sige na, mauna ka na. Si Mang Erning naman ang nakaschedule na guard ngayon. Paliwanag niya. Sus, bahala ka na nga. Alam ko naman na hindi kita mapipilit eh. Ayaan sana kitang kumain sa labas, pero busy ka talaga. Si Boylet ko na lang sasamahan ko. Tinutukoy yata ni Shane ang Boylet na nakilala nito sa bar. Napailing na lamang siya bago kinawayan ng kaibigan. Muli ay tumutok siya sa monitor ng PC niya pagkaalis ni Shane. Nakarinig siya ng kaluskos. Napakunot ang noo niya bago tumayo upang alamin kung may tao pa bang naiwan bukod sa kanya. Sinong nandyan? Tanong niya, ngunit walang sumagot. Sa takot ni Nadine ay kumuha siya ng maaaring ihampas kung sakaling masamang tao ang pumasok. Easy! Sinalag ni Teron ang ihahampasan niyang matigas na bagay. Napakamatatakutin mo naman. Natawa pa ito. Bakit ba nandito ka pa? Uwian na ninyo ha, umuwi ka na. Utos niya bago muling naupo. Wala din naman akong gagawin pa sa bahay. Sagot nito. Wala ka rin namang gagawin dito so umaano ka? Wala lang, napansin ko lang na ikaw na lang mag-isa ang nagtatrabaho. Ganyan ba talaga kapag promoted na? Obligado ka nang maging masipag? Natawa pa ito. Kung aasarin mo lang ako, pwedeng lumayas ka na lang? Pinapasakit mo lang ang ulo ko eh. Pati petchay mo, right? Nakakaloko itong ngumiti. Masyado kang seryoso. Parang walang nangyari ah. Tsaka, bakit mo pala ako tinatanggi? Natawa pa ito. Dahil ba janitor ako, nahihiya kang malaman nila na ako ang nakauna sa'yo? No, wala akong problema kung janitor ka o ano paman. Hindi lang tama ang nangyari. Don't make me feel bad about your position. Pwede ba? Hindi ko ugaling tignan ang estado ng isang tao dahil hindi rin naman ako mayaman. Hindi lang tama dahil wala naman tayong relasyon at dapat sa magiging asawa o boyfriend ko ibibigay ang sarili ko. Napabuntong hininga si Nadine. Pero dahil nangyari naman na, ayaw ko na lang sanang pag-usapan pa. Issue lang kasi yan eh. Gusto mong pag-usapan nila tayo? Siyempre, ayaw ko. May kahihiyan ako, Teron. One night stand lang naman yun na pinipilit kong kalimutan. So, pwede ba? Huwag na lang natin pag-usapan pa? Kapag nakikita mo ko, para bang normal lang? Ito ang pakiusap ni Nadine. Napaisip si Teron bago sumagot. Wala lang din naman sa akin yun eh. Natutuwa lang akong asarin ka. Dahil sa ating dalawa, ikaw talaga ang lumalabas na apektado. Malamang, babae ako. Napasigaw si Nadine. So, may discrimination na pala talaga no? Porke babae ka? Napailing pa si Teron. Para bang kinokonsensya siya nito. Sinasabi ko lang naman eh. Apektado ako kasi ikaw ang una ko. Hindi ka naman madidismaya. Malaki naman to at magaling naman ang naging performance ko. Nakakahiya naman sa'yo. Gusto mo bang magpasalamat pa ako? Salamat ah. Malaki ang junjun mo.
Alos hindi na ako makalakad pa uwi. Sarkastikong sabi niya bago inirapan si Teron. Sa ilang araw lang simula nang makilala niya si Teron, ay palagi na itong nakakasagabal sa araw niya. Dahil palagi na lang silang nagtatagpo kahit na anong iwas niya. Pansin kong kumukulo palagi ang dugo mo kay Teron. Ikaw hindi ka naman inaano ni Teron eh. Bigla na lamang nagsalita ang kaibigan niyang si Shane upang ipagtanggol ang mokong na yun. Paano naman kasi? Nakakainis ang lalaking yun. Kapag nagtatagpo ang landas namin, walang araw o oras na hindi ako naiinis. Reklamo niya sa kaibigan. Pwede bang wag na lang natin pag-usapan ng isang yun? Kasi masisira lang ang araw ko. Marinig ko lang ang pangalan niya. Baka mamaya, crush mo pala si Teron, kaya ka ganyan, besh. Hinawakan pa ni Shane ang kamay niya. Wala namang problema sa akin if mag-share tayo ng crush. Sa janitor na si Teron, sobrang daming nakapila dun. Swerte talaga ng babaeng mamahalin ni Teron. Bes, masaya ako na maanakan. Umagalaw man lang ako ni Teron. Pantasya pa ni Shane. Oo, malakas nga ang dating ni Teron. Pero Shane, ordinaryong tao lang din yun. Binabaliw mo lang ang sarili mo. Imbes na sa work ka nagfo-focus. Inirapan niya ang kaibigan. KJ mo naman? Naiiling na sabi ni Shane sa kanya bago ito napabuntong hininga. Tila ba naaawa pa ito nang tinitigan siya. Besh, when ka kaya iibig? Para naman maranasan mo. Panala ka kasi ng panala eh. Natatakot na ako na baka tumanda kang dalaga. Sayang ang petchay mo kung walang dilig-dilig, beshi. May dumilig na sa kanya. At kapag sinabi niya kung sino, ay baka mabuang pa ang kaibigan niya. Pinaalis na muna niya si Shane, na balak pa yata siyang daldalin hanggang uwian. Samantala si Tero naman, ay walang gana maglinis na naman ng banyo. Inis na inis siya, wala lang talaga siyang choice dahil isusumbong siya ng kapatid niya sa ama nila. Kinagabihan, imbis na sa apartment niya siya dumiretso, ay pinadiretso siya ng kanyang ama sa bahay ng parents niya. Dahil nais siyang makausap nito. How's your work as a janitor? Seryosong tanong ng ama niya habang nasa harapan sila ng hapagkainan. Hindi masaya, boring at nakakapagod. Kinakawawa mo ko. Diretsuhang sagot niya. Kailan mo na kasi ipapasa sa anak mo ang kumpanya? Pinahihirapan mo lamang si Teron. Matututo din naman siya eh. Ang ina na niya ang sumabat. Napangiti si Teron. Dahil kakampi talaga niya ang kanyang ina. Pinapalaki mo kasi ang ulo eh. Paano yan matututo makasama sa mga empleyado sa kumpanya kung hindi niya mararanasan ang trabaho ng mga tao niya? Dapat maranasan niya ang hirap at hindi lang puro sarap. Paliwanag ng kanyang ama. I can handle it, Dad. Kailangan mo lang naman akong pagkatiwalaan at pabayaan sa diskarte ko. Depensa ni Teron sa kanyang sarili. Handa na ako, Dad. Hindi kita bibigyan ng sakit ng ulo. Promise. Pangungumbinsi niya sa ama. Matuto kang maghintay, Teron. Dahil hindi lahat ng bagay ay maaari mong makuha ng madalian. Hindi biro ang pinagkakatiwala ko sa'yo. Pinaghirapan ko ang kumpanya na yon. At sana, seryosohin mo ito, anak. Pakiusap ng kanyang ama. Napabuntong hininga si Teron. Yes, Dad. Sagot na lamang niya. Isang linggo pa ang lumipas. Nakakaramdam na si Nadine ng kakaiba, lalo na sa mood niya lately. Para bang gusto niyang maiyak o magalit na lamang bigla. Sumelan din ang pang-amoy niya at kadalasan ay wala siyang ganang bumangon para pumasok. Gusto na lang niyang matulog palagi. Dahil ba sa pagod to o may iba pang dahilan? Ito ang palaging tanong ni Nadine sa sarili. Besh, kain tayo sa labas. Ayaw ni Shane na makalapit ito sa kanya. Nagmumukmok lang si Nadine. Wala siyang ganang kumilos. Pumasok na nga lang yata siya para matulog. Tinatamad ako, Shane, pero gusto kong kumain ng maasim. Pwede mo ba akong ibili? Pakisuyo niya sa kaibigan. Maasim? Beshi, mag-lunch ka muna bago ka kumain ng maasim. Sita ni Shane, bago na pailing dahil maging ito ay mukhang nagtataka sa kinikilos niya. Ngunit sumama ang loob ni Shane. Kahit pigilan niya ang kanyang luha, ay kusa pa rin itong umagos na kinagulat ng kaibigan niya. Problema mo? Besh,
Ang lala mo yata lately. Ang dali mong ma-offend. Samantalang dati, napakalakas mong mang-asar. Sabi pa ni Shane. May nararamdaman ka ba? Sabihin mo nga sa akin. At baka naman may sakit ka. Hindi ka lang nagsasabi. Hayaan mo na lang. Hindi naman to importante. Siguro uuwi na lang muna ako, Shane. Baka pagod lang ako dahil nadagdagan ng work ko. Pinahid ni Nadine ang kanyang luha. Seryoso ka? Huy, kinakabahan ako sa iyo, Nadine. Palakad na sana si Nadine nang makaramdam siya ng pagkahilo. Agad siyang inalalayan ng kaibigan dahil nagulat ito sa kanya. Ngunit naramdaman pa ni Nadine na bumagsak siya bago nag-blackout ang paningin niya. Saglit na lang po, ma'am. Waiting lang po sa resulta para po masiguro ang kalagayan ni ma'am. Sige po, salamat po. Rinig ni Nadine ang boses ng kaibigan niya na nakikipag-usap. Iminulat niya ang kanyang mata at tumambad sa kanyang puting kisame. Dito niya napagtanto na nasa ospital siya. Buti naman at gising ka na, Beshi. Luhaan ng kanyang kaibigan. Sabi na nga ba, may dinaramdam kang sakit eh. Sa sobrang sipag mo, napapabayaan mo na ang sarili mo. Napahagulhol pa ito. Sinaway niya si Shane. Kumalma ka nga. Natigilan naman ito. Wala naman akong sakit, Shane. Makapagod lang to. Nai-report mo na ba to sa boss natin? Nakakahiya naman, gumawa pa ako ng eksena. Nahihiyang sabi niya. Nasabi ko na, tsaka bakit ka naman mahihiya? Bes, nahimatay ka sa sobrang pagod mo at sa puyat na rin siguro. Sabi ni boss ay magpahinga ka na raw muna. Napabuntong hininga na lamang siya bago muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang minuto lang ay bumalik na ang kausap ni Shane, kaya muli siyang nagmulat. Nurse, kumusta po? May resulta na po ba ang kaibigan ko? Si Shane na ang nagtanong. Ngumiti muna ang nurse bago sumulyap sa kanya. Ma'am, congrats! You're 2 weeks pregnant. Ma'am, mag-iingat po kayo at pangalagaan ang kalusugan dahil 2 na po kayo ni baby na kailangan maging malusog. Binili na rin po ng doktor na mag-bed rest at bawasan ang pagod sa work, maging ang pagpupuyat. May OB rin naman po dito, ma'am. Paschedule na lang po kayo para sa regular check-ups. Bilin pa nito bago nagpaalam sa kanila. Hindi makapaniwala si Shane sa narinig nito. Maging si Nadine naman ay hindi alam kung paano ipapaliwanag kay Shane kung sino ang ama. Buntis ka? Nagunahan ang mga luha ni Nadine. Buntis siya. Paano na? Paano na mangyayari sa kanya at sa magiging anak niya? Hindi naman niya maaaring iasa ito kay Teron. Malamang, hindi siya nito pananagutan dahil one-night stand lamang iyon. Hindi rin naman sapat ang kinikita nito para iasa pa niya ang child support. Katangahan niya ito, kaya kailangan niyang panindigan. Paano kang nabuntis eh? Wala ka namang asawa o nobyo. Nadine, magtapat ka nga. May hindi ba ako alam? Seryosong tanong ni Shane. Hindi ka dapat nahihiya sa akin. Kaibigan mo ko eh. Para na tayong magkapatid, Nadine. Pero bakit ka naglihim? Pinilit niyang tapangan ng kalooban at sagutin si Shane sa mga tanong nito. Sorry talaga, pero kasi, Shane, naanakan lang ako. One night stand lang ang nangyari. Hindi ko naman inaasahan na magbubunga pala. Nadine naman! Nadine! Tuyot na ang pechay natin dahil sa edad nating to. Pero bakit naman sa ganong paraan mo pinadiligan ng pechay mo? Sinong ama? Hindi pwedeng wala siya maging suporta sa bata. Parehas ninyong ginawa yan. Kahit sabihin pa nating one night stand lang ang nangyari, still, may pananagutan ng lalaking yun. Hindi na lang Shane. Ayokong umasa sa lalaking yun. Hindi ko rin naman siya kilala at wala akong koneksyon sa lalaking nakauna sa akin. Bubuhayin ko na lang mag-isa ang anak ko. Siguro naman hindi ako pababayaan nila mama. At ikaw, di ba? Hindi mo naman ako itatakwil, di ba? Lumuluha si Nadine. Siyempre, hindi. Kaibigan kita. At hindi kita pababayaan. Pero paano naman ang ama niya? Lalaki bang walang ama ang anak mo? What if panagutan naman niya? You should tell him na may magiging anak na kayo. Pamimilit ni Shane sa kanya. Ano na ang plano, Nadine? Aalis ka ba sa trabaho? You don't have to. Mananatiling sikreto ang pinagbubuntis mo. Or pwede natin palabasin na BF mong nakabuntis sa'yo.
Maraming paraan na din. Niyakap siya ni Shane. Lumuluha na rin maging ang kaibigan niya. Shane, gusto ko munang lumayo. Uuwi na lang muna siguro ko sa probinsya. May ipon naman ako eh. Napabuntong hininga si Shane. Basta kung saan ka makakaraos, susuportahan kita. Dadalawin kita na din. Palalakihin natin ang batang yan. Pinayagan mong mag-resign si Nadine? 2 linggo pa lang nung ma-promote siya. What do you think the reason is? Kanina lang nalaman ni Teron na umalis na sa kumpanya si Nadine. Biglaan, kaya naman hindi siya makapaniwala. Kaibigan nito ang nag-asikaso at nang tanungin naman niya ay limitado ang sagot ni Shane. Bakit mo ba pinoproblema si Nadine? Umalis na siya. Masaya ka na ba? Wala nang kinaiinggitan mo. Sagot ng kapatid niya. Napangisi siya. Bakit ko naman siya kaiinggitan? Natutuwa lang akong asarin siya. At isa pa, may pinagsamahan din naman kami. Kaya natanong ko lang. Dahil nga sa babaeng yun, hindi ako naboboring dito eh. Interesado ka ba kay Nadine? Interesado? Natawa si Teron. Wala sa isip ko ang pumasok sa commitment. Focus ako sa kumpanya kung kailan ba ako ipopromote ni Dad. Kaunting tiis pa, Teron. Sagot nito. Lumabas na siya sa opisina. Hindi siya makapaniwala na biglang iniwan ni Nadine ang posisyon nito. Bakit ba umalis ito ng ganoon kabilis? Congrats, Mr. Salvador! Nakipagkamay si Teron bago nakipag-toast kay Mr. Yuma. Si Mr. Yuma ay isa sa malapit niyang partner when it comes to business. I told my dad na hindi ko siya bibiguin. Kaya naman para sa kanya ang panibagong tagumpay na to. Nakangiting wika niya. 3 taon na ang lumipas. At heto siya, patuloy na pinatutunayan sa kanyang ama na tama lang ang ginawa nitong pagbibigay ng chance sa kanya. Sa loob ng mga taon na yun, ay ginugol ni Teron ang sarili niya sa pagtatrabaho sa kumpanya at pilit na kinalimutan si Nadine. Habang ang kaibigan nitong si Shane ay wala na rin sa kumpanya. Ilang buwan lang simula nang mawala na parang bula si Nadine, ay sumunod na rin itong mag-resign. Hindi na nagtanong pa si Teron kahit na sobrang curious siya. Ayaw niyang lumalim ang curiosity niya at makagawa pa siya ng bagay na nakakahiya. Ayaw niyang magmukhang naghahabol siya kay Nadine dahil unang-una ay wala naman silang naging relasyon nito at nagkataon lang na siyang lalaking napagsukuan nito ng sarili. Pinipilit niyang itatak sa isipan niyang wala siyang responsibilidad kay Nadine dahil parehas naman nila iyong ginusto. Nasisiguro rin naman niyang hindi ang one-night stand na yun ang dahilan ng pag-alis nito. Paniguradong may ibang rason. Congrats, son! Natutuwang bati ng kanyang ama bago siya nito inakbayan. Bumalik si Teron sa realidad. Thanks, Dad. Napangiti pa siya. Masaya siya sa natatamasa niya kahit na para bang may kulang pa sa lahat ng nagawa niya at naging achievements sa loob ng mga taon na lumipas. So ngayon naman, pag-usapan natin ang love life mo, anak. Kamusta naman ang pagkikipag-date? Huwag mong sabihing wala ka pa ring balak na mag-GF o pumasok man lang sa pagpaplano mo sa tipo mong babae. Tanong nito. Sabi na nga ba at ito na ang itatanong ng kanyang ama. Sa totoo lang na busy talaga si Teron sa kumpanya. Si Nadine ang huling babaeng nakatabi niya sa kama. Putol na kay Nadine. Wala na siyang ibang babaeng nakaflirt. Busy sa kumpanya, Dad. Tanging sagot niya. Iyo, wala ka nang dapat patunayan sa amin ng ina mo. Alam na namin kaya mo na ang pag-handle ng kumpanya. Ngayon ang hinihiling ko na lang ay maabutan pa namin ang magiging apo namin sa'yo bilang ikaw ang bunso. Ang kapatid mo ay kontento na sa ibang bansa kasama ang asawa at mga anak nito. Ikaw ba? Hanggang kailan ba kami aasa ng iyong ina? Napakamot sa batok si Teron. Soon, Dad. Sa ngayon po, kumpanya muna ang focus ko. Hindi naman ako nagmamadali sa pag-aasawa, Dad. Paliwanag niya. Hindi ba't may gusto sa'yo ang anak ni Mr. Yuma? Sino nga ba ang anak ni Mr. Yuma? Tanong pa ng kanyang ama. Si Irish po, Dad. Sagot ni Teron. Si Irish ay doktor. Madalas itong dumadalaw sa kanya at alam ni Teron na may gusto sa kanya ang dalaga. Ngunit hindi talaga siya interesado dito. I wanna go home, Mama. Me too. Gusto ko sa province and I hate this place, Mama. Usok. Mama, usok.
Napabuntong hininga si Nadine sa reklamo ng kambal. Tiara? Titus? Tawag niya sa kambal. Mama is so tired tapos puro pa kayo reklamo kay Mama. Lola is not here. Bukas pa siya susunod sa atin, okay? Susunod naman si Lola and Lolo, so don't be sad. Nauna lang tayo dahil may job interview si Mama next day, so please mag-behave naman kayo. Ito ang pakiusap ni Nadine sa kambal. Babae at lalaki ang kambal niya. Hindi nga niya inaasahan na hindi lang pala isang pinagbuntis niya, kundi kambal na mukhang sa ama nagmana dahil sa pagiging pasaway. Nagdesisyon na si Nadine na bumalik na sa Maynila upang magtrabahong muli. Ngunit hindi na sa dating kumpanya na kung saan doon nagtatrabaho ang ama ng kambal bilang janitor. Ayaw na muli ni Nadine na magtagpo pang muli ang landas nila ni Teron. At sa malamang ay may pamilya na ito. 3 taon na, maaaring may anak na rin si Teron, kaya talagang araw-gabi ang panalangin ni Nadine na kapag bumalik siya rito sa Maynila ay hindi na magtagpo pa ang landas nila. Panibagong apartment na sila. Malapit na sa apartment ng kaibigan niyang si Shane, na ngayon ay may sarili ng sari-sari store. 1 buwan lang kasi nang umalis siya sa kumpanya, ay sumunod na rin si Shane. Nakatagpo na kasi ito ng pag-ibig at nagdesisyong magpakasal na. Sa ngayon ay masaya na rin itong naninirahan kasama ang asawa nito, na nakilala na rin naman nila dahil madalas ay dumadalaw naman si Shane sa probinsya. Mama, is Ninang there? Bakit ba kasi sinanay pa niya si English ang kambal? Siya tuloy ang nahihirapan. Anak, pwede bang paminsan-minsan magtagalog? Kasi naman anak, dinudugo ang ilong ni Mama. Mama, why is the nose bleeding? Is there a sugat ba, Mama? Si Tiara ang nagtanong, ang maarte at maldita niyang anak. Close na muna ang mouth, anak ha? Lalo lang ako nai-stress. Napailing siya bago pumara ng taxi. Dahan-dahan lang sa pagsakay, Tiara at Titus. Bilin pa niya habang ang bagahe ay pinapalagay niya sa likod ng taxi. Ninang! Ninang! Sabay na tawag ng kambal bago nagpakarga kay Shane. Ang makukulit na kambal! Natatawa si Shane. Anong nangyari sa'yo? Para kang stress na stress sa buhay ah. Puna ni Shane. Sino ba namang hindi malulosyang agad? Yang 2 mong inaanak na tiyanak napakakukulit. Ayaw nang umalis sa probinsya. Kung ano-anong dramang sinasabi sa akin. Nagsisi na rin ako na sinanay ko manood ng Cocomelon at Peppa Pig ang mga yan. Dumudugo na ang ilong ko, Shane. Sus, si tita at tito ba hindi pa sumabay sa'yo? Inaasikaso pa ang bahay na may iwan. Siyempre, hindi naman pwedeng basta alis na lang. Naiwan din kasi ang kapatid ko. Binibilin pa ni Mama. Nga pala, job interview mo next day, kaya ba? Tanong pa ni Shane habang tinutulungan siya sa pag-aayos ng maleta. Kaya naman, bukas naman nandito na rin sila Mama at Papa. Besh, sana matanggap ulit ako at makapagsimula. 3 taon kasi ako nahinto, di ba? Ikaw pa? Tignan mo nila ang anak mo, inspirasyon mo sila. Lalo na't gifted ang kambal dahil matalino sila sa edad nilang yan. Nadine, matuwid na nga silang magsalita, samantalang magta-3 taon pa lang sila. Alam mo, minsan nakakatakot na nga ang katilinuhan nila eh. Napailing pa si Shane. Kaya nga tiyanak ang tawag niya sa kambal. Kasi naman bata pa lang ang mga ito. Kita na talaga ang katalinuhan ng magkapatid. Nadine, maitanong ko lang, naghahanap ba sila ng daddy? Hindi pa naman, sa ngayon hindi pa. Sa tingin ko naman kapag nasa edad na sila, na talagang maiintindihan na nila mauunawaan nila ang naging kalagayan ko. Sagot niya na kinatango ni Shane. Tiara, Titus! Hinarap ni Nadine ang kambal. Mama is leaving na muna for job interview. Behave kay Lolo at Lola, please. Pakiusap niya sa kambal. Mama is working? Tanong ni Tiara. Ingat Mama, we love you. Napangiti siya at niyakap ang kambal. Ang kambal talaga ang inspirasyon niya, kahit na hindi naging maganda ang naging sitwasyon niya habang pinagbubuntis niya ang kambal. Muntik na siyang mawala dahil sa sobrang sela ng pagbubuntis niya. Ang mga taong danging nasa tabi niya ay ang pamilya niya at ang kaibigan niya na si Shane. Sige na, baka mahuli ka pa na din. Ma, ikaw na munang bahala sa kanila. Pa, alis na po ko. Paalam niya bago lumabas na.
Nagmamadali si Nadine dahil kailangan on time siya upang hindi maligwak sa interview. Patawid na siya nang may kotseng bumusina sa kanya. Inasahan kasi niyang hihinto na ito since nagsanyas naman siya upang tumawid. Ngunit kung nagmamadali siya, ay mas nagmamadali yata ito. Buwisit ka! Papatayin mo ba ako? May sinusuportahan pa ako, buwisit ka! Galit na galit si Nadine. Hinampas niya ang harapan ng kotse. Lumabas ang driver nito at laking gulat niya nang si Teron ang driver ng magarang sasakyan na kamuntik nang makabunggo sa kanya. Si Teron ay gulat din nang magtama ang paningin nila. Walang nais maunang magsalita. Kapwa sila nabigla. Nadine? Inayos ni Nadine ang sarili niya. Ako nga, bakit? Good for you ha? Mukhang umasenso ka na sa buhay. Teron, sa susunod mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Hindi yung napakakaskasero mong buwisit ka. Sa muling pagtatagpo nila, pinakulo na naman ito ang dugo niya. It's not my fault. Highway to. Walang pedestrian na nakalagay. Ikaw ang mag-ingat sa pagtawid. Pasalamat ka. Hindi mabilis ang takbo ko. Napailing pa ito. A long time no see pala, Nadine. Bigla kang nawala. Napatingin sa oras si Nadine. Late na ako. Wala na akong oras makipagkamustahan, Teron. Basta masaya ako na umasenso ka na. Sige ha, mauna na ako. Todo iwas na si Nadine at mabilis na lumakad palayo sa ama ng kambal. Bakit ba pinagtagpo na naman sila? Hiniling na niya ito ah. Hiniling niya na nasanay wag na silang magtagpo ni Teron dahil wala siyang balak ipaalam kay Teron na nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila. Nadine, wait lang. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kung bakit ka umalis sa kumpanya. Hinawakan ni Teron ang kanyang braso. Answer me, para naman mapanatag na ang kalooban ko na hindi ka umalis dahil sa one-night stand na nangyari sa atin. Hindi yun ang dahilan. May iba akong rason, Teron. Labas ka na sa rason ko dahil personal yun. Bitawan mo na ako. May interview pa ako, Teron. Iyahatid na kita. Alok pa nito na tinanggihan agad ni Nadine. Hindi na. Salamat na lang. No, I insist, Nadine. Sige na. Muli ay napasulyap siya sa kanyang relo. Kapag hindi niya tinanggap ang alok ni Teron, baka hindi na siya umabot. Itong araw lang nito. This is the last time. Bahala na. Bulong niya bago pumayag sa alok ni Teron. Hindi umalis si Teron kahit na nakapasok na si Nadine sa loob kung saan ito i-interviewin. Nais pa niya itong makausap. Sa tagal ba naman nilang hindi nagkita? Habang naghihintay ay sinagot na niya ang tawag ng kanyang sekretarya na kanina pa tawag ng tawag. Cancel the meeting. Ito ang bungad niya. Hindi pa man din ito nakakapagsalita. But sir, ready na po sila. Cancel it. May emergency ako. Palusot na lamang niya bago binaba ang tawag. Kalahating oras niyang hinintay si Nadine. Para siyang siraulo. Pero ito siya, hinihintay si Nadine na makalabas. Sinasabi ng isipan niyang hindi muna dapat siya umalis. Nakita niya itong napabuntong hininga habang palabas sa building. Tila ba pinagbagsakan ng langit at lupa ang itsura nito. Bumaba siya sa kotse at sinalubong si Nadine upang alamin kung naging maayos ba ang interview. Kumusta ang interview? Ayos ba? Tinitigan siya nito habang kunot ang noo. Bakit nandito ka pa? Malas ka talaga. Sobrang malas. Gusto nitong maiyak. Pinipigilan lang nito. Paano na? Wala na akong magiging trabaho. Ito lang ang inaasahan kong interview eh. Buwisit ka kasi. Hinampas siya nito sa braso. Hey, ano bang problema? Hindi ka ba natanggap? Nagigilty tuloy siya. Bakit iniiyakan mo ang interview na yon? Nakalimutan mo na ba na marami pang tatanggap sa'yo? Sinayang ka lang nila. Napaira pa siya. Hindi ako pwedeng matambay. Nangingilid ang luha ni Nadine. Di sumama ka muna sa akin. May solusyon sa problema mong yan. Iyabang mo, porket mayaman ka na. Nakakaawa ko, no? Siguro nakakaawa ko sa paningin mo. Kasi ayan ka, asensado na. Habang ako, eto pa rin ako. Rejected ba sa interview dahil late ng 1 minuto? Napailing si Teron. Sumakay ka na nga muna. Mamaya ka na magsalita ng magsalita. Tumahimik naman na ito. Iniisip ni Nadine kung paano sila makakasurvive ngayong hindi siya natanggap sa trabaho. Ayaw niyang mahirapan ng kambal
kaya kailangan niya makahanap agad ng iba pang maaaring pasukan. Sa ngayon ay lutang pa ang isip ni Nadine, kaya naman hindi siya makapag-isip ng mabuti. At mapilit din si Teron, kaya naman wala na siyang magawa kundi ang pagbigyan muna ito. Pero in fairness, asensado na talaga ito. Napakunot ang noo niya nang bumaba sila sa kumpanya na dati nilang pinagtatrabahuhan. Sumulyap siya kay Teron. Bakit dito? Takang tanong niya. Sumunod ka. Utos nito bago pumamulsa. Ma'am Nadine. Tuwang-tuwa si Mang Erning na makita siya. Sir, magandang araw po. Baling nito kay Teron. Naguguluhan talaga si Nadine, ngunit nakamasid lang muna siya. Iniisip niyang na-promote si Teron. Sir, akala ko po may emergency ka. Natigilan si Jane nang napasulyap sa kanya. Si Jane ay kakilala niya noon pa man at kasamahan niya rin ito dito dati. Nadine? OMG! Nadine, ikaw pala! Bakit mo tinatawag na Sir si Teron? Janitor siya dito, di ba? Nagtatakang tanong niya. Isa pa nga si Nadine sa mga kilig na kilig din noon kay Teron eh. Ala, oo nga pala. Hindi mo pala alam kasi nung umalis ka. Tsaka lang namin nalaman na si Sir Teron pala anak ng may-ari nitong kumpanya. Siya na ngayon ang boss dito, Nadine. Hindi makabaling si Nadine kay Teron dahil sa nalaman niya. Maluloko yata si Nadine sa nalaman niya. Hindi talaga janitor si Teron. Bilyonaryo pala talaga ang naka one night stand niya. Bakit ito nagpanggap na janitor? Bakit? I'll explain to you. Sumunod ka muna, Nadine. Hinila siya ni Teron patungo sa opisina nito. Sumunod daw pero hinila siya. Gulo din talaga ng taong to. Totoo bang hindi ka naman janitor? Bakit ka nagsinungaling? Bakit kailangan mong lokohin ang mga empleyado? Utos ni Dad na kailangan ko magsimula sa pinakamababa bago ko ma-handle ang kumpanya. That's the only reason. Bakit? Big deal ba sa'yo na hindi pala ako janitor? Oo nga naman, pasensya na. Napabuntong hininga siya. Mauna na ako kasi habang tumatagal ako rito, mas lalo ako nilalamon ng hiya eh. Tinalikuran na niya si Teron. Ganun na lang ulit? Aalis ka na lang ulit? I'm here to help you, Nadine. Since kasalanan ko naman kung bakit ka nahuli. At isa pa, pambawi na rin to. Bumalik ka na sa kumpanya. Dito ka na lang ulit magtrabaho. Alok ni Teron sa kanya. Maganda ang offer nito. Pero ang tanong, kaya ba niyang makatrabaho ang taong pinagtaguan niya ng anak nila? Wala itong kaalam-alam na may anak sila ni Teron. Tila ba hindi niya kayang harapin si Teron dahil natatakot siya na baka malaman nito ang ginawa niya. Hindi naman niya minamaliit si Teron kung janitor ito noon. Wala lang siyang nakitang rason para ipaalam pa dito ang pagbubuntis niya. One night stand lamang iyon. Nakainom sila. Ayaw niyang bigyan ng obligasyon si Teron na ginusto rin naman niya iyon at bumukaka siya. Hindi mo tatanggapin ang offer ko? Kailangan mo kamo ng trabaho Tanong pa nito. Pero bakit? Wala ka namang dapat pakisakin. I don't know. Siguro dahil dati ka naman na dito. Kita ko naman na responsable ka sa trabaho mo at hindi umaabuso sa posisyon. Wala naman sigurong dahilan pa para tumanggi ka. Kapag tinanggap niya ang alok ni Teron, araw-araw naman silang magtatagpo. Paano kapag nalaman nito ang tungkol sa kambal? Paano na lang kapag kinuha nito ang kambal sa kanya? O kaya ireklamo siya ni Teron dahil sa paglilihim niya sa pagbubuntis niya? Itrato mo akong normal na empleyado, Teron. Pakiusap lang, kalimutan na natin ang nakaraan. Kasi ako, limot ko na, Teron. Binaon ko na sa hukay. Sana maging magkatrabaho na lang tayo. At kung may papangako mo yun, sige, Teron, babalik ako. Kinokondisyon mo ba ako? Why? Dahil napaka-unprofessional. Kung katin pa natin ang immature na pangyayaring yon. Umpisahan natin bilang maayos na magkatrabaho. Pwede naman siguro, di ba? Oo naman. Ngumiti ito. Kumukulo pa rin ang dugo mo sa akin. Hindi naman tayo magkaaway. Pero asar na asar ka talaga sa akin, no? Inirapan niya si Teron. Bukas, sir, ay ipapasa ko na ang resume ko. Bilang kailangan pa rin dumaan sa maayos na proseso ang pagbabalik ko. Hindi bagay sa iyong masyado kang formal sa akin. Wala naman kaso sa akin kung saan ka mas sanay. Ako lang to, Nadine. Natawa pa si Teron.
Napailing na lamang siya bago nagpaalam na. Umuwing kabado si Nadine. Hindi kasi niya alam kung dapat ba niyang sabihin sa kanyang magulang na nakita na muli niya ang ama ng kambal. "Oh, kamusta ang interview? Bakit para ka namang balisa?" Naiiling na tanong ng kanyang ina nang makapasok siya sa bahay. Dinatnan niya ang ama't ina na inaasikaso ang kambal. "Maayos naman, ma." Tipid siyang ngumiti. "Ma, pwede ka bang makausap?" Tanong pa niya bago sumenya sa ina na sa kusina sila. "May problema ba? Nadine, ano bang nangyari, ha?" "Ma, nakita ko ulit ang ama ng kambal at may nalaman ako." Napabuntong hininga si Nadine. "Nakita mo ang ama nila? Hindi ba't katrabaho mukha mo yon sa kumpanya noon?" Tumango siya bilang sagot. "Hindi na siya janitor, ma. Hindi naman pala talaga siya janitor dahil siya mismo ang nag-handle ng kumpanya. Anak siya ng may-ari. Sa mababang posisyon lang talaga siya nagsimula noon. Mama, hindi ko alam na hindi pala janitor ang ama nila." "Eddie, sasabihin mo sa kanya na may anak na kayo?" "No." Mabilis na tanggi ni Nadine. "Mama, hindi ko habol ang suporta ni Teron kahit pabilyonaryo pala siya. Wala akong balak ipasalo sa kanyang obligasyon sa kambal. Mananatiling lihim ang kambal, ma. Paninindigan ko to. Wala po siyang malalaman kahit pa na araw-araw kaming magkikita. Si Shane po wala ding alam sa kung sino ba ang ama ng kambal. Kaya sana, mama, manatiling lihim kung sino ba talaga ang ama nila." Ito ang pakiusap niya sa kanyang ina. "Ikaw ang bahala, pero tandaan mo na darating ang panahon na magtatanong sila sa tunay nilang ama. Sana handa kang sagutin ng kambal." Naiiling na wika ng kanyang ina. Paghahandaan naman niya ang oras na yun. Lumipas ang 2 araw. Naayos na niya ang mga requirements niya sa pagbabalik sa kumpanya. Nagpaalam na siya kay Shane na bumalik na nga siya at wala naman itong kaso sa kaibigan niya. Suportado pa nga siya nito. Hindi na kasi ito makakapag-work ulit dahil may naasikaso na itong store. Maging asawa nito ay kailangan itong asikasuhin, kaya housewife na lang talaga ang peg ni Shane. "Good morning." Napasulyap siya kay Teron na nasa likod na pala niya. Timing talaga na makasabay niya ito. Pakiramdam ni Nadine ay sinasadya talaga ng tadhana na palagi silang malapit ni Teron. "Magandang umaga, sir." Magalang na bati rin ni Nadine. "Lunch mamaya, treat ko." Wika pa nito bago nauna sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi dapat masira ang araw niya. This is her first day. Dapat ay hindi siya mainis. "Sis, lunch na. Pinapatawag ka ni Sir Teron." Bulong sa kanya ni Jane. "Sige, salamat. Punta na rin ako, may tinatapos lang." Wika niya bago nag-focus muli sa kanyang monitor. "Nasa parking lot na siya, sister eh. Sumunod ka na raw kaagad, or else siya ang tutungo dito para sunduin ka." Natawa pa si Jane. Sira ulo talaga yang. Natigilan si Nadine. Hindi na nga pala ordinaryo si Teron. Boss na nila ito, kaya hindi siya pwedeng makipagbardagulan dito. Napangiti si Teron nang makita si Nadine na palabas na sa building. Inutos niya kay Jane na sabihan ito. Buti naman ay sumunod iyon. "Bakit ba? Hindi ka ba makakapag-lunch na hindi ako kasama? Wala naman sa akin ang kaldero ah." Inis na tanong nito nang makasakay sa kotse. "Wow, chill. Napakainit naman ang ulo mo. Palagi ka nalang galit sa akin." "May trabaho pa ho kasi ako, Sir Teron." Inis na sagot pa nito. "Pinipigilan ko ang sarili kong mainis. Pero eto ka naman, pinipilit mo akong mainis." Wika pa nito. "It's not like that." Napailing pa si Teron. "Gusto ko lang kasama kang mag-lunch. Is that too much?" "Hindi naman, pero kasi hindi maganda na makita nila tayong ganito. Baka isipin nila may relasyon tayong dalawa. Ayaw ko ng chismis, Teron. Allergic ako sa chismis." Depensa pa ni Nadine. "Don't worry, hindi naman nila iisipin yon. So chill ka na, pwede ba? May alam akong masarap na restaurant." Iniba na niya ang usapan. "Busog pa naman ako eh." Bulong pa nito habang nakatanaw sa bintana. Tanghali na. Huwag mong ugaliing magpalipas." "At kailan ka pa naging concerned sa akin?" Natawa pa ito. Masama bang maging concerned
Sa totoo lang ay para bang natakpan ang kulang na nararamdaman ni Teron simula nang makita niyang muli si Nadine. Masamang tao ba ang tingin mo sa akin? Natawa pa siya. Hindi naman, pero malibog, oo. Diretsuhang sagot ni Nadine na mas nakapagpatawa sa kanya. Nadine, nagbago na ako. Sa trabaho na ako nakafocus, sa maniwala ka man o hindi. Oo na lang, baka bawasan mo pa ang sweldo ko kapag hindi ako sumang-ayon eh. Natawa na rin ito. Nakarating sila sa restaurant na palagi niyang kinakainan. Si Shane pala, kamusta? Naalala niya ang kaibigan nito bigla. May asawa na. Ikaw, may nobyo ka ba o may asawa ka na? Bakit mo na itanong? Imbes na sumagot nagtanong din ito. Wala naman, curious lang. Sa tagal din na hindi tayo nagkita. Well, sa palagay ko, may asawa ka na. Or kahit BF, malamang meron na. Wala akong kahit na ano sa dalawang yan. Sagot nito. Napangiti siya. Bakit wala? Hinihintay mo ba ako? Natatawang biro pa niya. Nasamid si Nadine sa biro ni Teron. Binigyan lang kita ng experience, hindi mo na ako nakalimutan. Well, sino bang hindi makakalimot sa laki ng experience mo? Mayabang na sabi pa ni Teron habang natatawa. Hindi lang naman experience ang binigay nito, kundi anak din. Ito ang naisigaw ni Nadine sa kanyang isipan. Basta, wala pa sa isip ko ang mag-asawa o mag-BF. Ito ba? Malamang may GF o asawa na ito. Ikaw ba? Balik na tanong niya kay Teron. Focus ako sa work. Sagot nito. So, wala pa? Gulat pa niyang tanong. Pwede naman kung gusto mo. Dinukwang siya nito. Joke ba ulit yan? Kinakabahan si Nadine. May dumi sa buhok mo. Wika nito, bago inalis ang sinasabi nitong dumi. Well, sa'yo na putol. Ikaw ang huling babaeng nakatabi ko. I don't know kung sinumpa ba ako kasi nawalan talaga ako ng gana na makipag-date o kahit flirt man lang. Naupo na ulit ito. Ano ako, mangkukulam? Inirapan niya si Teron. But seriously, sa ngayon wala pa akong matipuhang babae. Sa kumpanya lang ako nagfo-focus. Napatangu-tangu naman siya sa sinabi nito. Single pala ito. Inaasahan pa naman niya, nakasal na ito or may GF na. Sa 3 taon ba naman na hindi sila nagkita? Sabado, bonding nila ang mag-iina. Sayang at hindi makakasama si Shane dahil may pupuntahan daw ito. Ang parents naman niya ay abala sa apartment. Bonding rin ng magulang niya na hinayaan naman niya. Basta may gala na lang niya ang dalawa dahil ito naman ang pangako niya. Tiara? Hinarap niya ang kanyang anak na babae sa seryosong ekspresyon. Ikaw ang pinakamatigas ang ulo at malikot. Kapag nawala ka sa mall, hindi na kita makikita. Gusto mo ba yon? Tanong pa niya. Mama, pwede naman ako mag-ask sa guard. Sagot pa nito na ayaw talagang magpatalo. I want color, Mama. Wika pa nito. Oo na anak, Mommy's gonna buy you a watercolor, okay? Tumango ito, kaya si Titus naman ang hinarap niya. Isa ka pa, Titus. Please stay with Mama. Anak, hindi kaya ni Mama na habulin kayong dalawa sa mall. Mapapagod si Mama. Paliwanag niya kay Titus. Don't worry, Mama. Good boy ako. Sagot naman ito. Nadine, ang kambal. Baka mawala, ang lilikot pa naman ng mga yan. Tawagan mo agad kami kapag may nangyari. Bili ng kanyang ina. Naipangako ko po kasing ipapasyal sila eh. Napabuntong hininga pa siya. Mama, color! Naiiritang sabi ni Tiara sa kanya. Nandito na sila sa mall, ngunit magkaiba ang nais puntahan ng dalawa. Si Titus ay sa playground, samantalang si Tiara ay nais bumili ng watercolor. Napabuntong hininga si Nadine. I told you both na huwag pasasakitin ang ulo ni Mama. Isa-isa lang mga anak. Wika niya. Napasibi si Tiara. Sige, sa color na muna tayo, pero we should eat first. Pwede ba? Pakiusap niya. Maupo na muna rito. Order lang si Mama, okay? Mahigpit na bilin niya sa dalawa. Ngunit hindi pa man din tumatagal ng 1 minuto ang pag-order niya. Paglingon niya ay wala na si Tiara at Titus. Ang mga anak ko! Kinabahan si Nadine.
Sir, may nakita ba kayong kambal na umalis sa table namin? Ma'am, sensya na. Hindi ko po napansin eh. Lumala na ang kaba ni Nadine. Gusto niyang maiyak dahil baka kung saan-saan na mapunta ang dalawa. Tiara, magagalit si Mama. No! I want color. Napahinto si Teron nang mapansin ng dalawang bata na nagtatalo. Nilapitan niya ang dalawa. Palagay niya ay nahiwalay ito sa ina. Hello, what's the problem? Where's your mama? Tanong pa niya. Kambal pala ang dalawa at sobrang cute na mga ito kaya napangiti siya. Si Tiara kasi want niya ng watercolor for her arts. But Mama said na doon lang kami sa table. Mama is crying na. Malungkot na sagot ng batang lalaki. Para bang hinaplos ang puso ni Teron. Sige, buy na muna tayo ng watercolor. Then hahanapin natin si Mama. Is that okay? Tumango ang dalawa. Kinarga ni Teron ang babae, habang ang batang lalaki naman ay hawak niya sa kamay. Pumasok sila sa bilihan ng art materials. Buy what you want. Pumili ka lang, Tiara. Wala kaming money para ibayad po. Mama is not here and we're not rich. Wika ng batang lalaki sa kanya. Ako ang magbabayad. Nakangiting sagot niya. Matapos mamili, ay nai-report niya sa mall na may naliligaw na kambal upang agad itong makita ng ina. Natanggap niya ang text ni Irish. Kanina pa ito naghihintay. Ngunit hindi na muna niya ito inintindi. Dahil kailangang makita muna ng ina ang kambal. Tiara, Titus, Diyos ko, sinabi ko na kasi huwag kayong aalis eh. Hindi talaga kayo nakikinig kay Mama. Lumuluha si Nadine nang lapitin nito ang kambal at yakapin. Nagulat siya. Ikaw ang mama nila? Gulat na may halong takot na napasulyap si Nadine sa kanya. Paanong nandito din si Teron? Ma'am, ikaw po ba ang mama nila? Need ko lang po ng katunayan na ikaw po. Wika ng guard upang mabasag ang katahimikan. Ito po ang mga pictures nila. You can ask them din. Sagot niya bago hinawakan ng kambal. Sinabihan ko na kayong dalawa. Napakatigas ng ulo ninyo. Sermon niya. Hindi mo pa ako sinasagot, Nadine. Sabi mo, single ka. Sabi mo, wala kang. Bakit ba napakahalaga sa'yo? Oo, wala akong BF o asawa. Pero hindi mo naman na itanong kung may anak na ba ako. And this is the answer, Teron. Ngayon, pwede na ba kaming umalis? Tinapangan ni Nadine ang loob niya. Nasa bingit na siya na kailangan niyang maitawid ang sitwasyon na ito. Mama, mabait po siya. Binili po niya kami ni Tiara. Si Titus ang nagsalita. Sinabi kong don't talk to strangers, di ba? Nasigawan na niya si Titus sa sobrang takot niya na baka ngayon pa magkaalaman. Sorry, Mama. Sorry, Mama. Sumisibi na ang dalawa. Wala silang kasalanan, Nadine. Sabi ni Teron. Wala kang alam. Sigaw rin niya rito. Tara na, Tiara, Titus. Ngunit nakasunod pa rin sa kanila si Teron. Iyahatid ko na kayo, Nadine. And please, huwag mo na silang pagalitan. Pakiusap pa nito. Hindi na, Teron. Ikinalma ni Nadine ang sarili niya. Pasensya na nasigawan kita. Sobrang natakot lang ako na baka mapahamak sila. Naiiyak na ito. Kapag nawala sila, hindi ko kaya. Hindi ko makakaya, Teron. Sila ang lakas ko. Sila lang. Kahit pa ikamatay ko, maprotektahan lang sila. Napatitig si Teron kay Nadine. Kita niya sa mata nito ang takot. Pinahid niya ang luha nito bago kinarga si Tiara. Naiintindihan kita. Hindi mo kailangan mahiya sa akin, Nadine. So, this is the reason, ha? Sa biyahe ay tahimik lang si Nadine. Si Tiara at Titus ay tulog na. Nasaan ang daddy nila? But it's okay kung ayaw mong sagutin. Wala silang ama. Tipid na sagot nito. Ang puso ni Teron ay para bang pinipiga. Napakadami niyang tanong sa kanyang isipan. Hindi nga niya alam kung tama ba ang iniisip niya. Why? Ito nga ang rason kung bakit nawala ako, Teron. Halo-halo na ang nasa utak ni Nadine. Dapat ba'y sabihin na niya? Bakit sa ganitong paraan? Bakit sa ganitong sitwasyon? Magsasalita pa sana siya nang may tumawag kay Teron. Sinagot ito ni Teron habang nasa daan pa rin ang focus. Where are you?
Teron, kanina pa ako rito. Boses ng babae. Para bang tinusok ang puso ni Nadine. Buti na lang, hindi pa niya nasasabi. Kundi nahulog na sa balon na siya mismo ang gumawa. Ipapasundo kita. Pasensya na, may inasikaso lamang ako. I hate you. Tila ba paiyak na ang babae na kausap ni Teron. Napabundong hininga si Teron bago binaba ang tawag. Bakit iniwan mo siya? Ibaba mo na lang kami dito. Magta-taxi na lang kami. She's fine. Don't worry about Irish. Sagot lamang nito na kinatahimik na lamang niya. So, what happened? Balik na tanong nito sa usapan nila. Sa tingin ko, wala naman akong dapat ipaliwanag sa'yo. Ito lamang ang sagot niya bago sinulyapan ang kambal. Pinapasok ni Nadine ang kambal sa parents niya pagdating nila sa apartment. Madami pa akong tanong sa isipan ko, Nadine. Hindi na dapat tayo nagtagpo pa ulit. Ito na lamang ang nasabi ni Nadine bago iniwan si Teron sa labas. Pabagsak na naupo si Teron sa couch. Anong gagawin niya? Para siyang sinaksak ng paulit-ulit ng mga oras na yon. Ano bang nangyayari? Bakit ganito ang pakiramdam niya? Sobrang daming tanong. Mga tanong na si Nadine lang ang makakasagot. 3 taon, bigla itong nawala. At ngayon, malalaman niyang may kambal itong anak. Tangina. Mahinang napamura si Teron. Nabuntis ko ba siya? Nabuntis ko ba si Nadine? Napailamo si Teron. Ang kambal na yon, anak ba nila ang kambal na yon? Tinawagan ni Teron ang kapatid niya. Hindi mo man lang inisip kung anong oras dito, Teron. Reklamo ng kapatid niya. Hindi ko alam anong dapat gawin. Paano kung anak ko nga ang kambal na yon? Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa kanya. Lasing ka ba? Pinagsasabi mo. Sa tingin ko, nabuntis ko si Nadine. Sambit niya. Ilang segundong katahimikan ng namayani. Kaya siya umalis. Itinago niya sa akin ang pagbubuntis niya. Sobrang lakas ng kutob ko. Pero ayaw niya akong sagutin. Ayaw niyang sabihin sa akin. Gago ka. Ano ka mo? Si Nadine? Si Nadine, mabubuntis mo? 3 taon na siyang nawala sa kumpanya. Paano mong nasabi yan? Naka one night stand ko si Nadine bago pa man kami mag-meet sa kumpanya. Ngayon lang nag-sink in sa utak ko ang lahat. Nakita ko ang kambal na anak niya kanina. Tinatanong ko siya pero ayaw niya akong sagutin. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong taluhin ang mga empleyado. Hindi ko alam na sa kumpanya pala siya nagtatrabaho. So, paano na? Kailangan mong alamin kung anak mo nga ang kambal na yon at maging ama ka sa kanila. Hindi pa huli ang lahat, Teron. Pwede ka pang bumawi. Pero, inilayo niya ang kambal sa akin. Is that my fault? Kaya lang naman ako hindi naging ama sa kanila because of her. Nasuntok ni Teron ng pader. Sinabi mo na ba sa kanya? Anak, umamin ka. Naluluha din ang kanyang ina. Nakayuko lang si Nadine. Hindi kasi niya alam kung paano magsisimula. Mama, wala po akong sinabi sa kanya. Alam ninyo ni Papa kung gaano ko pinoprotektahan ng kambal para lamang hindi na sila magkita-kita at hindi na niya malaman pa na nagbunga ang nangyaring yon. Pero iahanda ko ang sarili ko. Sa nangyaring to, hindi po titigil si Teron hanggat hindi niya narinig mismo sa akin na siya ang ama ng kambal. Sa mga oras na to, alam na niya, confirmation na lang ang kulang. Nangihina si Nadine. Paano na? Maging ang ina niya ay problemado. Sabihin mo na anak, may karapatan si Teron. Ikaw ang nagdesisyon na hindi sabihin sa kanya. Sa tingin ko, panahon na para sabihin mo naman sa kanya ang katotohanan. Sumabat na ang kanyang ama. Napaupo si Nadine sa sobrang panghihina. Tama na ang pagtatago, anak. Tama na. Ayokong mabigla ang mga bata. Lumuluha si Nadine. Pag-usapan ninyong dalawa, Nadine. Hindi ito maaayos kung magmamatigas ka. Sumang-ayon na rin ang ina niya. Napahagulhol na si Nadine. Isang gabing puro pag-agos lang ng luha ni Nadine ang ginawa niya. Iniyak na muna niya ang lahat bago niya harapin si Teron. Habang palapit siya kung saan nakatayo si Teron, ay para bang sinasakal siya. Sobrang bigat ng bawat paghakbang niya. Walang emosyong nakatingin sa kanya si Teron. Hinintay lamang siya nitong makalapit. At nang makalapit siya,
ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago nagsalita. "Kanina ka pa?" tanong niya habang nakatingin sa mata ni Teron. Sinalubong naman ito ang tingin niya. "Kadarating ko lang." Mahinahon lang ang boses nito. "Gusto mo na bang umpisahan ang paliwanag mo sa desisyon mong itago sa akin ang katotohanan?" Napangiti si Nadine. Hindi ba pabor sa'yo ang ginawa ko? Nagagalit ka ba dahil sa naging desisyon ko, Teron? Pero bakit? Bakit ka nagagalit sa akin na para bang pinagkaitan kita? Wala ka namang obligasyon sa akin. One night stand lamang iyon. At dahil nakala kong isa ka talagang janitor, wala akong planong dagdagan pa ang paghihirap mo. Inakala ko mas sinusuportahan kang pamilya at ayaw kong makihati pa. Masisisi mo ba ako kung ganun ang isipin ko? Hindi ko minamaliit ang trabaho mo, pero hindi ko gustong ipagsiksikan ng kambal sa'yo. Wala tayong relasyon. Wala akong pinangahawakan na rason para ipaalam sa'yo na nabuntis mo ako. Pero dahilan na ba talaga yun para magdesisyon ka sa sarili mo? O pang sariling desisyon mo na din? Sana inalam mo muna ang magiging desisyon ko. Inisip mo agad Pinangunahan mo na itataboy kita dahil ang sa one night stand lang ang nangyari at wala akong dapat na obligasyon. Sana tinanong mo ako kung may balak ba ako maging ama at kung nalaman mo ang sagot ko, tsaka ka sana nagdesisyon. Yun lang naman na din Yun lang ang kinagagalit ko. Imbes na pwede ako maging ama sa kambal, pinagkait mo na din. Katangahan yun, Teron. So, I'll take the consequences. Ginusto natin yun, Nadine. It means parehas tayong responsable sa actions natin. Inisip mo man lang sana. Hindi yung pinagdamot mo sa akin maging ama sa kanila. Hindi naman kita tinratong basura. Hindi naman kita binastos na din. Kahit pa nga nakakainsulto na sobrang baba ng tingin mo sa akin nun Pagak na tumawa si Teron. Hindi mababa ang tingin ko sa'yo. Iniintindi ko lang ang sitwasyon mo, Teron. Sorry kung tinago ko sa'yo. Natakot ako. Pinangunahan ako ng hiya at takot that time. Kahit kailan, hindi kita manaliit, Teron. Ngayon, balak mo maging ama sa kambal? Sige, Teron. Pero wag mo silang paaasahin na mananatili ka sa tabi nila dahil yun ang aasahan nila. Ayoko masaktan ang mga anak ko. Ipapaliwanag natin sa kanila na hindi tayo magagaya sa happy family na napapanood nila sa telebisyon. Pakiusap. Lumuluha si Nadine. Handa akong tanggapin ang galit mo, pero wag na wag mong sasaktan ang damdamin nila. Hindi ko sasaktan, Nadine. Ito pala. Maging si Teron ay nangingilid ang mga luha. Kaya pala hindi kita makalimutan. Kaya hindi na ako interesado sa ibang babae. Dahil ito pala ang kulang na nararamdaman ko. Teron, hindi mo kailangan magpanggap sa harap ng mga bata. Basta maging ama ka lang sa kanila. Pero wag mo rin sanang pabayaan ang taong nagmamahal sa'yo. Si Irish bang tinutukoy mo? Nadine, wala akong relasyon kay Irish. Wala akong karelasyon. Lahat ng sinabi ko, totoo. Sa ating dalawa, ikaw lang naman ang nagsinungaling. Sino pala ang babaeng yun? Una pa lang, nireject ko na si Irish. Nakiusap lang naman ng dad niya that day na samahan ko siya. Pero wala kaming relasyon. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Dahil hindi na ako makakapayag na mawala ka ulit. Ngayon pa na may anak pala tayo. Pinahid ni Tero ng luha niya. Ipaparamdam ko sa iyo ang pagmamahal na nararapat para sa iyo. Dahil kahit na anong ginawa mo, hindi ko pa rin matitiis kapag nakikita kitang lumuluha. Oo, galit ako. Pero sa tuwing maiisip ko kung paano mo kinaya, na wala ako'y nagagalit ako sa sarili ko kasi wala ako sa tabi mo. Bakit hindi natin subukan na din? Baka kaya ito nangyari dahil may plano ang tadhana sa atin. Hindi ka nawala sa isipan ko at sa tingin ko may dahilan kung bakit. Tinuyo ni Tero ng kanyang luha. What? Sigurado ka ba? Hindi makapaniwala ang kaibigan niyang si Shane nang aminin niya lahat dito ang katotohanan. Hindi naman maaaring si Teron lang ang makakaalam ng totoo. Siyempre pati ang loyalist friend niya na si Shane ay deserve na malaman ng katotohanan. Ang janitor na si Teron ang ama ng kambal? How come? Hindi talaga matik ng isipan ko na siya ang daddy ni Tiara at Titus. At OMG kasis, kaya ba start with letter T ang name ng kambal? Dahil nga si Teron ang...
Natigilan ng kaibigan niya at tila ba nais mahimatay sa nalaman nito. Sa tagal nating magkasama, hindi ko man lang pinaghinalaan si Teron. Alam mo bang si Mang Erning pa ang pinaghinalaan ko? Nahihiya lang akong sabihin sa'yo. Napangiwi si Nadine sa sinabi ni Shane. Pati ba naman si Mang Erning ay dinawit pa nito? Lukaret ka talaga. Pero Shane, sumeryoso si Nadine. Sorry sa pagtatago sa'yo ng totoo. Naunahan kasi ako ng hiya at takot. Ngayon, wala na akong tinatago, Shane. Natatakot naman ako sa reaksyon ng kambal kapag nalaman nila kung sino ang daddy nila. Sus, ikaw pa ba? Carry mo na din. Tulong naman kayo ni Teron sa pagpapaliwanag sa kanila sa naging sitwasyon. Ano palang plano niya? Magiging ama lang ba siya sa kambal? Bakit? May asawa na ba o may GF na ba? Curious na tanong ni Shane. Tungkol sa bagay na yan, Shane. Sinabi kasi ni Teron na subukan daw naming dalawa if mag-work kung magiging magulang kami ng kambal. It means magiging magkarelasyon kayo? Diyos me, pasalamat ka may asawa na ako. Dahil kung hindi, at crush ko pa rin si Teron ay baka kinalbo ko na talaga ang pechay mo. Kinakabahan ako, Shane. Paano kung hindi naman mag-work? Ayaw kong umasa lang sa wala ang kambal. Pinaningkitan siya ni Shane. Hindi pa ba mag-work? Grabe na yung signal na binibigay sa'yo, auntie. Kurutin kaya kita sa singit. Sinabi niya na simula nang umalis ka, wala siyang ibang naging babaeng pinatulan. Hindi ka daw niya makalimutan. Isa lang ang ibig sabihin na din. Ngumiti si Shane sa kanya. Tinamaan si Teron sa'yo noon pa man. Late lang niyang nalaman. Kinailangan lang palang magkita ulit kayo para mabuhay ang pag-ibig na naudlot. Kinikilig si Shane. Shane, dahan-dahan at baka marinig ng kambal. Saway ng ina ni Nadine. Binisita lang kasi sila ni Shane. Sorry, tita. Natutuwa lang ho kasi ako kasi may magdidilig na araw-araw sa pechay ng sister ko. Nag-peace pa ito sa kanyang ina. Ang dapat lang naman na ayusin ni Teron kung gusto niyang mabuo silang pamilya. Halos ikamatay na din ang pagluwal sa kambal. Kailangan niya mag-umpisa sa una para lang makuha ang loob ng mag-iina. Agree, tita. Bumaling si Shane sa kanya. Rinig mo ang bili ni tita? Huwag ibababa agad ang panty mo, no? Pakipot lang ng kaunti. Malapit naman na sa happy ending Kumindat pa si Shane sa kanya na ikinailing na lamang ni Nadine. Magandang araw po. Tahimik lang si Nadine habang ang ama't ina ay nakaharap kay Teron. Siguro naman malinaw sa'yo na hindi magiging madali ang lahat. Hindi natin sigurado kung paano ba nila tatanggapin ang sasabihin ninyo bilang kayo ay kanilang magulang. Ang ama ni Nadine ang nagpaliwanag kay Teron. Nauunawaan ko po at kahit na ano pong maging reaksyon o desisyon nila ay maluwag ko pong tatanggapin. Ngunit nais ko pong ipaalam na hindi ko sila inabandona o tinaboy. Mahal ko po ang kambal. Dugot laman ko sila. Gabayan ninyo silang dalawa at unawain. Ito lamang ang pahabol ng ina ni Nadine bago sila iniwan sa sala. Si Tiara at Titus ay tahimik lang na nakamasid. Tiara, Titus. Sambit ni Nadine sa pangalan ng kambal. Si Daddy Teron, tama ang rinig nyo. Ang lalaking nasa harapan natin ngayon ay ang inyong daddy. Daddy? Siya po ang daddy namin? Gulat pa si Tiara. Pigil na pigil ni Nadine ang mga luha niya na nais kumawala. Mommy, siya po ang lalaki na bumili kay Tiara ng watercolor. Wika ni Titus habang nakaturo kay Teron. Pumantay si Teron sa dalawa. Mga anak, pasensya na kung ngayon lang si Daddy ha. Sorry talaga. Natagalan kasi si Daddy Mahal ko kayo. At hindi kayo tinaboy o inayawan ni Daddy. Kasi may naging problema lang kaya natagalan ako. Pero nandito na ako. At kahit naawayin o magalit kayo sa akin, tanggap ko. Mauunawaan ko yun dahil nawala si Daddy ng matagal. Lumuluha si Teron. Kaya naman, kumawala na rin ang luha ni Nadine. Pero bakit ka po nawala? Bakit po natagalan? Hindi ka po pwedeng dumalaw sa amin? Tanong ni Tiara. Kawawa naman si Mommy kasi wala ka. Wika naman ni Titus. Sabi ni Lolo at Lola, muntik nang mamatay si Mama nang dahil sa amin. Pinili kami ni Mama kahit mawala siya
Pero mabait si God, kaya binuhay niya kaming 3. Napasulyap sa kanya si Teron at sobrang nanlulumo ito. Pero may daddy na kami. Mama, may daddy pa na kami. Nakangiti si Tiara nang bumaling sa kanya. Pwede ko nang ipagmalaki sa mga kalaro ko sa probinsya na may daddy tayo, Tiara. Maging si Tito sa tuwang-tuwa. Napakababaw ng kaligayahan ng mga anak nila. Yumakap ang kambal kay Teron habang si Teron ay lumuluhang kinarga ang kambal. Tignan mo ang mag-aama. Hindi talaga nagtanim ang kambal ng galit sa ama nila dahil hindi mo naman sila tinuruan ng ganon. Isa kang mabuting ina sa kambal. Proud na proud ako sa iyo, Nadine. Niyakap siya ng kanyang ina. Noong pinili mo ang kambal kapalit ng buhay mo, tinanggap ko na ang sitwasyon. Hindi na ako dapat nakipagtalo sa iyo dahil alam kong kapag nawala sila at nabuhay ay hindi mo rin kakayanin ng sakit. Dahil bilang isang ina, ikaw din ang pipiliin ko sa ganoong sitwasyon. Ngunit mabait ang Diyos dahil hindi nangyari ang bagay na yon. Ngayon, tignan mo. Maari na kayo maging kompleto at maging masayang pamilya. Patuloy sa pag-agos ang luha ni Nadine. Hindi niya naisip na pwede pa rin pala silang maging masaya at kompleto. Hinayaan na muna ni Nadine si Teron na kausapin ang kambal at naging panatag na ang loob niya dahil hindi naman nagalit ang kambal sa kanya. Naupo si Nadine sa kama. Nais muna niyang bigyan ng moment ang mag-aama kaya nagpaalam muna siya sa kanyang ina na sa kwarto na muna. Ngunit ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto. Pwede bang pumasok? Boses ito ni Teron. Agad niyang inayos ang sarili bago binuksan ang pinto. Pinapasok niya ito. Bahagya lang naman niyang isinara ang pinto upang kahit paano may privacy kung sakaling may nais pang sabihin si Teron sa kanya. Nagulat na lamang siya nang lumuhod si Teron. Lumuluha ito at nanlulumo habang nakaluhod sa harapan niya. Teron, tumayo ka nga. Saway niya dito bago ito pinipilit na patayuin, ngunit hindi ito natinag. Patawarin mo ko. Dapat nasa tabi mo ko ng mga panahon na nahihirapan ka at nakikipaglaban para sa buhay ng kambal. Nagsusumamo si Teron. Nagagalit ako sa sarili ko dahil wala ako sa tabi mo para damayan ka na din. Teron, tapos na yun. Maayos naman kaming mag-iina. Kinaya ko, Teron. Tinapangan ko ang loob ko. Kailangan kong lumaban para sa kanila. At dininig naman ng Diyos ang panalangin namin na walang mawala sa aming 3. Patawarin mo ko, Nadine. I'm so sorry. Pumantay si Nadine kay Teron. Halo ang luhat ngiti niya habang hinahaplos ang buhok ni Teron. Tahan na. Magiging maayos naman ang lahat na, diba? Sapat na sa aking malaman na hindi mo sila tinataboy, na maluwag mo silang tinanggap at minahal. Ikaw din, Nadine. Tumitig si Teron sa kanya. Mahal na mahal din kita. Mahal na kita noon pa man, Nadine. Hindi ko lang napagtanto ka agad. Handa akong gawin ng lahat makuha ko lang ang loob mo. Hinagkan siya ni Teron sa noo. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan sa'yo na totoo ang pag-ibig ko. Tumango si Nadine. Oo, Teron. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo. Mahigpit silang nagyakap. Napakasarap sa pakiramdam na naging maayos ang kinalabasan ng lahat. Bumaba sila. Dinatna nila ang ama at ina ni Nadine na nasa sala kasama ang kambal. Napatingin pa ang mga ito sa kanila dahil mukhang iniisip ng mga ito kung nag-ano sila. Nag-usap lang naman kami. Si Nadine ang nagsalita. Siniko siya nito. Opo, nag-usap lang po. Segunda niya. Hindi naman kasi porket maayos na siya sa pamilya ni Nadine ay isisingit na niya ang bagay na yon. Teron, ang pamilya mo ba may alam na sa kambal? Bakit hindi mo isama ang kambal at si Nadine upang makilala naman nila? Plano ko na po, Tito. Sagot naman niya. Inuna ko lang po na makausap si Nadine. Masaya ako sa pamilya ninyong binubuo, pero hanggat walang kasal, Teron, hindi ko ipapaubaya sa iyong mag-iina. Ito ang mahigpit na bilin ng ama ni Nadine. Nauunawaan ko po. Sagot niya bago napasulyap kay Nadine. Igayak mo na ang kambal. Gusto ko na silang ipakilala sa magulang ko. Tsak na magugulat silang lahat. Ngumiti naman si Nadine at inaya na ang kambal upang mabihisan.
Hawak ni Teron ang kanyang kamay habang papasok sila sa mansyon. Habang si Tiara at Titus naman ay nauna na sa loob kasama ang mayordoma. Dinatna nila ang magulang ni Teron na kinakausap ang kambal. "Mom," tawag ni Teron, kaya naman agad itong napasulyap sa kanila. "Ang kambal na yan ay apo ninyo ni Daddy, and this is Nadine, my fiancé." Proud na proud si Teron na ipakilala siya sa parents nito. Hindi makapaniwala ang mag-asawa. Ngunit hindi rin naman tutol ang mga ito. Natuwa pa nga mga ito dahil sa wakas ay may anak na si Teron. "Napakabibo nila." Natutuwa ang ama ni Teron habang karga si Tiara. "Bakit ba ngayon mo lang sila na ipakilala? Bakit ka naglihim sa amin, Teron?" Tanong pa ng ina nito. Si Nadine ang sumagot. Kasi po tita, may naging problema po kaming dalawa. Ngunit ngayon ay naayos na po namin." "Sana man lang ay pinaalam ninyo sa amin upang nakatulong kami sa inyong dalawa. Inakala namin na walang plano si Teron na mag-asawa dahil sa kumpanya lang ito nakafocus. Ngunit ginulat niya talaga kami ngayon." Napangiti na lamang si Nadine. Sa hapagkainan ay masayang nagkwentuhan ang mga ito. Masaya si Teron na hindi naiilang si Nadine sa mga magulang niya. Siguro ito na rin ang pagkakataon upang ipaalam sa mga ito na plano niyang makasal sila ni Nadine sa lalong madaling panahon upang makapagsimula na sila bilang buo at masayang pamilya. "Mom," sumambat na sila sa usapan ng mga ito. Kinuha niyang atensyon nila Nadine. "Plano kong ikasal na kami ni Nadine sa lalong madaling panahon. Ngunit kahit na maikling paghahanda lang para sa kasalay, nais ko pa rin na mag-ara ang kalabasan. Maaari ba ninyo akong tulungan sa pag-aasikaso ng kasal?" Pakiusap niya sa magulang niya na ikinagulat ni Nadine. Hindi naman kasi nila ito napag-usapan. "Teron, hindi naman porket sinabi ni Papa na kasal muna bago mo kami makuha mamadaliin mo na talaga. Maaari mo naman kaming makasama Sinabi lang naman ni Papa yun hindi para madaliin ka, kundi para makapaghanda ka kung sakaling." Pinutol niya si Nadine. "Ayaw mo ba akong pakasalan? Nasasabik na akong maging asawa ka at makasama kayo ng kambal. Tiara, Titus, tulungan niyo naman ako kay Mama." Sumbong pa niya sa kambal. "Mama, ayaw mo ba kay Dad magpakasal? Mommy, payag ka na." Sabat din ni Titus. "Hindi naman sa ayaw ko. Iniisip ko lang na baka napipilitan na lang kasi sinabi ni Papa." Nahihiya ito sa mga magulang niya. Nasa harapan ng mga ito sila nag-uusap tungkol sa bagay na yon. Bakit naman ako napipilitan? Mahal kaya kita at nasasabik na talaga akong makasal sa'yo." Natawa pa ito bago siya kinurot sa tagiliran. Ngunit mahina lang naman. "Pasensya na po. Naririnig pa po ninyo ang pabobola ni Teron." Wika pa ni Nadine sa mga magulang niya na nakangiti habang minamasdan sila. "Hindi ko siya binobola, Mommy." Depensa ni Teron. "Pakasal na tayo, Nadine. Pakasalan mo na ako." Nagsusumamo siya habang titig na titig kay Nadine. Masayang masaya si Teron na pumayag na si Nadine magpakasal sa kanya. Handa ang mga magulang nila na umasikaso sa kanilang kasal, na mas ikinatuwa ni Teron dahil nagkakaisa ang mga ito. "Iho, maupo ka muna para makapagkwentuhan tayong dalawa bilang lalaki sa lalaki." Aya ng ama ni Nadine. Tumingin muna siya kay Nadine upang malaman kung payag ba ito. Tumango naman ito at ngumiti. Kaya naman naupo na si Teron. "Itong lambanog na ito, galing pa sa probinsya. Pinauwi ko sa kapatid ni Nadine dahil namimiss ko na ang lasa." Wika pa nito habang binubuksan ang lambanog. "Ma, pakisabihan naman po si Papa na huwag maraming ipainom kay Teron." Pakiusap ni Nadine. Hindi lang kasi makaangal si Teron, kahit na napakataas ng tagay ng kanyang ama. Wala namang problema kung malasing si Teron. Nandyan ka naman para asikasuhin ang magiging asawa mo. Kinikilig pa ang kanyang ina. "Nga pala anak, sa designs, ako na ang pinag-asikaso ni balaeng babae. Nakakatuwa nga kasi parehas kami nang naiisip. Anak, may mga mayayaman pa palang hindi mapagmataas Bihira na kasi ang ganun Basta po kung napapagod ka, maaari mo akong sabihan Mama para makatulong po ako sa pag-aayos ng kasal." "Nako, hindi ako mapapagod. Katuwang ko naman ang kaibigan mong si Shane.
Kaya wala kang dapat problemahin, anak. Ipahinga mo lang ang isipan mo dahil kami na ang bahala sa lahat. Napangiti na lamang siya bago niligpit na ang natirang mga hugasin. Gabi na kasi, si Tiara at Titus ay mahimbing na ang tulog. Hindi pa lang siya makaakyat sa silid dahil si Teron ay hinahantay pa niya at inaalalayan dahil baka lasingin ito ng kanyang ama. Tinapos lang nilang mag-ina ang gagawin sa kusina bago nakisali sa mga ito na mukhang may tama na. Namumula si Teron. "Kaya mo pa ba? Pahinga ka na." Bulong niya. Napangiti ito. "Ayos lang," sagot nito, kahit pabakas na sa mukha nitong marami na talaga itong nainom. "Itong papa mo, bagsak na din. Asikasuhin mo na si Teron at ipapasok ko na sa kwarto tong ama mo." Naiiling na sabi ng kanyang ina bago inalalayan ng ama niya. Ngunit dahil nabibigatan ng kanyang ina, ay tinulungan na muna niyang maipasok sa silid ang kanyang ama bago binalikan si Teron. Nakapikit na ito. "Teron?" Tawag niya. "Pasok ka na sa kwarto para tuloy-tuloy na ang pahinga mo." Inalalayan niya ito. Sumunod naman si Teron sa kanya at kahit paano ay hindi nagpapabigat kahit napagewang-gewang na ito. "Tulog na ang mga anak mo. Baka magising pa at makita kang lasing. Sige na, magpahinga ka na." Wika pa niya bago ito akmang kukumutan nang ihiga siya ni Teron. Niyakap siya nito. "Miss na miss kita na din. Walang araw na hindi kita iniisip. Sobrang nakakapanghina na bigla ka na lang umalis." "Nandito naman na ako eh." Sambit niya bago humarap kay Teron at hinaplos sa mukha nito na namumula sa kalasingan. "Hindi na ako mawawala." Ngumiti ito. "I love you." Ngumuso pa ito. Natawa na lamang siya bago ito hinagkan sa labi. Mama, inaaway mo daw si Dad?" Napakunot ang noo ni Nadine sa sinabi ni Titus. Tinignan niya si Teron na nakaiwas ng tingin habang sumisipol at talagang nagsumbong na naman pala ito sa anak nila. Sinabi lang naman niya na huwag itong nag-iiwan ng pinagbihisan sa kwarto. "Hindi ko siya inaway, Titus. Sinabi ko lang na huwag siyang." Pinutol siya ni Teron. "She did, son. Palagi na lang. Kapag nasa school kayo, inaaway niya ako." Sumbong pa nito. Si Tiara naman ay sumabat na. "Mommy, huwag mong awayin ng Dad. Maramdamin pa naman. Poor thing." Awang-awa pa si Tiara nang tapunan ng tingin ng ama. Napailing na lamang siya at hindi na nakipagtalo pa. Nagsumbong na naman kasi si Teron sa mga anak, kaya hindi siya mananalo dito. Si Tiara at Titus ay nag-aaral na ngayon. Grade 5 na ang dalawa. Tumatanda na sila ni Teron, pero parang pabata ang asawa niya dahil palagi na lang itong nagsusumbong sa kambal kapag pinapagalitan niya. Ilang taon na silang kasal at mas nakilala nila ang isa't isa. Maayos ang pagsasama nila at wala silang away na malala. Hindi pa naman nasusundan ng kambal, pero may balak pa rin naman sila kung sakaling biyayaan ulit. Pinagpatuloy na lang ni Nadine ang ginagawa niya at hinayaan na lang ang mga ito. Ngunit maya-maya lang ay may yumakap sa likuran niya, si Teron. "Sorry na, sa susunod hindi na ako mag-iiwan ng pinagbihisan doon." Bulong pa nito habang nakayakap sa kanya. "Sa labas mo ba ako patutulugin?" Tanong pa nito na ikinatawa niya. Kahit naman galit siya kay Teron, ay never niya itong pinatulog sa labas. Liba na lang kung galing ito sa inuman at uuwing lasing. One time ay naranasan ito ni Teron, kaya hindi na umulit pa. "Pinapaliwanag ko lang naman sa'yo na huwag mong iiwan ang pinaghubaran mo sa kwarto natin. Nakakabawas na rin yun sa gawain dito sa bahay." Maayos niyang paliwanag. "Yeah, gets ko naman. Inaasar lang talaga kita." Natawa pa ito. "Sorry na, bawi ako mamayang gabi sa'yo." Bulong pa nito. Napailing siya dahil iba na naman ang nasa isip ng asawa niya. Malamang gusto na naman itong makascore sa kanya. Ilang gabi na rin kasi siyang pagod, kaya hindi na niya ito mapagbigyan. Ngunit ayos lang naman sa asawa niya dahil naiintindihan siya nito. Ngumiti siya. "Sabihin mo lang kung nagsasawa ka na sa akin." Siya naman ang nagdrama. "Hey, never ako magsasawa kahit na tuyuin ka talaga." "Si Mama, nagdadrama na naman." Natatawang sabat ni Tiara.
ang maldita talaga nilang anak. Parang teenager. Naiiling na sabi ni Titus. Nagtawanan silang mag-asawa. Bago kayo, si Mama ang original na baby ko. Sabi pa ni Teron na tinawanan ng kambal. Hanggang ngayon ay kinikilig pa rin siya sa kanyang asawa. Kahit na ilang taon na silang kasal at nagsasama. Hindi man lang nabawasan ang pagmamahal nila sa isa't isa, kundi ay mas tumibay pa ito